Muli po ay good evening po sa lahat at tayo po ay dadako na po sa ating panamayang gabi. Dahil po tayo sa Bethany Baptist Church Cubao, ngayon po ay July 8 at tayo po ituming lahat para po sa ating opening prayer. Dakilan Diyos, salamat Panginoon na kayo ang Diyos namin na siyang nagmula ng aming kaaliwan, aming tibay at lakas po, lalo sa panahon ng kabigatian. Salamat Panginoon na kayo narito. Siyang nangako po ni kami iiwan pabayaan man. Ibahin niyo kami Panginoon sa aming panambahang ito, no, ito maging mabagong handog sa inyong harapan at pagkapala sa bawat isa. Lalo po bilang kaaliwan po sa aming mga kapatiran sa Fulgar family. Nawa kayo nga po kailang maramdamang kumakalinga, umaaliw po sa kanilang panahon ng kalungkutan. Gabayan niyo kami, Panginoon, lahat ng bagay po ngayong gabi, mabigkapurihan sa inyong pangalan, ito ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo pumahit po sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. Ating pong awitin, When We All Get to Heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway and spread the sky, but when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Next song po, Kailan Pa. Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon
lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, magkuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Mari na po tayo magsubong lahat. At tayo po'y pinagpala sa gabing ito na mga katunghay po ng mga natatanging bilang na manggagaling po. Unang-una sa Seniors Fellowship Group, nasusundan po ng Bethany Ladies, then duet ni Porsche at ni Kisses Miranda, nasusundan naman po ni Brother Bong Miranda at ni Brother Sabel. At meron din po tayong mga testimonies na manggagaling po kay Ma'am Nisa, apo ni Sir Leo, kay Sir Ray, na kapatid po ni Ma'am Melinda Pulgar, kay Manay Molly po, na kapatid Sir Leo, kay Tintin Pulgar, na anak po ni Sir Leo, at kay Ma'am Luz Biminda Pulgar, na may bahay po ni Sir Leo. Sambahin lagi
Sasambahin lagi ang ngalan mo, ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo, ang ngalan mo. Kaya niya ang dagat ay hatiin, mga tinapay at isda'y padamihin. Siyang lunas sa karamdaman, sa lungkot ay kagalakan, at siyang bukal ng yaman na walang hanggan. Diyos ay sapat, sa Kanya'y di ka magkukulang. Manalig kang sisidlan mo ay pinupunan. Pangako niya sa'yo'y di ka papabayaan. Asahan mo kaya niya ang buhay mo'y patuloy. Mga luhang papalang, papahirin. Kilangin mong mga bituin at kunting man ang buhangin. Kaya niyang lahat, higit pa rin. Diyos ay lahat, sa Kanya'y di ka magkukulang. Manalig ka, sisidlan mo ay pinupunan. Pangako niya sa'yo'y di ka papabayaan. Asahan mo pagkat Diyos ay may kaibigan kang sapat, Diyos sa buhay mo sapat. Diyos ay sapat, sa Kanya'y di ka magkukulang. Manalig ka, sisidlan mo ay pinupunan. Pangako niya sa'yo'y di ka mapapabayaan. Asahan mo pagkat Diyos ay sapat. Pangako niya sa'yo'y di ka mapapabayaan. Asahan mo pagkat Diyos ay sapat. I can do all things through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. No great success to show, no glory of my own. Yet in my weakness
gone. He'll carry us when we can't carry on. Raising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins where ours comes to an end. He hears our humble cry and proves again. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raising His power, the weak become strong.
Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Nisa Fulgar, ang apo po ni Lolo Leo. Anak po ako ni Joseph Fulgar. Gusto ko lang po sanang mabahagi ng testimonya. I deeply regret po na hindi ako nakapag-spend ng enough quality time kina lolo at lola. Lalo na po sa mga Bible study at pagsimba natin tuwing linggo. Minsan po, naging busy ako sa school at mas inuna ko po ang gadgets. Natatandaan ko po ang childhood memories ko, kasama ko po siya. Naglalaro po sa mga pinsan ko, sasaya-saya bago nagkaroon ng gadgets. Actually, nung mismong oras na-receive ako ng balita mula kay mama na wala na si lolo, nasa klase po ako noon, doon ko po mas lalong naramdaman ang pagsisisi na sana mas naglaan ako ng panahon para sa kanya. Biglang-bigla po kasi yung pagkawala ni Lolo Leo. Eventually, tanggap ko na rin po. Lolo Leo, naririnig mo po ako. Thank you po sa lahat ng memories at lessons na iniwan niyo sa amin. We will miss you so much. Rest in peace po, Lolo Leo. You're finally at home with God. Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Unang-una, ako po si Nolinda Pulgar, na kapatid ni Leo. Pangalawa ako sa panganay. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil bigyan tayo ng magandang panahon. At sa mga nakikiramay na marami rin dahil siya napakabait na tao. Siya po noon nung mga bata pa yung mga anak niya, si Joy, tsaka si Marlon. Pag problema niya, pupunta sa akin para daw matuto ng mga trabaho sa probinsya. Siyempre, sabi ko, sige, hatid mo dito. Pagdating naman doon, pasaway din. Unang-una ginagawa nila, pupunta sa balon, gabi-gabi na. Sabi ko, saan kaya yung dalawa? Bakit may ilaw sa balon, malalim yung balon? Yung pala, naglilinis yung dalawa. Yung isa, ng tubig, alabas, linilimas nila. Sabi ko, bakit doon kayo, gabi na? Wala, linilinis lang, sabi ni Joy. Tapos sabi ko, umalis na kayo dyan, gabi na. Di umalis sila, pinapangaralan ko sila. Mga ilang araw naman, ang ginawa nila, may baboy ako na alaga. Mayroon bahay-bahay din na ang bubong anahaw. Ito si Joy, bumili ng gas. Sa isip ko lang, aaning kaya niya yun. Yung pala, binuhos dun sa bubong ng baboy at sinunog. Sabi naman ng mister ko, oh, yung mga pamangkin mo, sinunog na yung bahay ng baboy. Binagalit siya. Sabi ko, nako, makukulong kayo dito. Pag yan, di yung baboy, galaw ng galaw doon sa loob dahil gusto lumabas, siyempre nakakulong, hindi naman makalabas. Wala, natatawa lang sila. Mga ilang araw naman, may dalang bote ito si Joy, papuntang bukid. Saan ka punta? Sabi niya, tutubi, manghuhuli. Nakakita ng papaya, isang puno, yung ahas nakapulupot doon. May dalang bote. Uhulihin niya. Sabi naman ng anak ng asawa ng pinsan ko, bakit manghuli ka dyan? Sabi niya, mabait po yan. Sabi, hindi, matapang dito ang ahas. Sa Manila sa po, mabait. Sa Manila, mabait ang ahas. Sabi dito, hindi matapang yun. Matapang yan. Ganyan ang mga ginagawa niyo. Kaya, pagpa-problema ni Leo, ibibigay sa akin. Ganyan ang gawa niya. Pagkatapos nung, sabi naman niya, magbabakasyon na naman sila. O sige, magbakasyon kayo. Kasi Minda, ihahatid naman dito roon. Nung 2025,
Tapos, Manay, magbibakasyon muna ako dito. Sabi ko, para yung katawan daw niya, yung paa na namamaga, gumaling. Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko, di ganyan. Pagkatapos ng piyesta, umalis sa Siminda, iniwan siya. Sabi ko, sige, maliligo sa dagat, saka maglakad-lakad sa mga bay-bay. Sabi niya, mga ilang linggo. Sabi niya, pinapawisan ako ng gusto, maganda pakiramdam ko. Magaan daw ang katawan niya. Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko naman. Tapos, kinabukasan, naligo siya sa dagat. Sabi niya, maliligo ako. Tanghali na, hindi umuwi. Sabi ko sa apo ko, hanapin mo lolo mo, baka nalubog na sa dagat. Punta doon sa isang kapatid ko sa bunso. Lula, wala naman doon. Sabi niya, huwag mo na hanapin, matanda naman yun eh. Sabi niya, sisipot na lang yan. Yung pala, pumunta doon sa kabilang barangay, doon sa kapatid ko naman. Mga alauna, dumating siya, basa. Sabi niya, Manay, sabi ko, bakit saan ka galing? Doon, sila Lodi, sabi niya. Asan yung tungkod mo? Sabi niya, iniwan ko. Kasi sinubukan ko, kung talagang magaling na ako. Magaling na ako, sabi niya. Hindi na ako nagtutungkod. Di sabi ko, pasalamat kay Lord. Dahil nag-ano yung katawan mo. Sabi, oo nga. Sabi niya. Pagkatapos naman minsan, sabi niya, mag-ano tayo, yung magbibideo okay. Kanta-kantahan. Sabi niya, bili tayo ng isang boting, yung Red Horse. Mag-iinom-inom. Siya, madaya siya. Mag-ano ng kaunti. Kami ang pinapainom. Magkakanta siya. Ini-enjoy talaga niya sa sarili niya. Sabi ko, maganda ang bakasyon mo dito. Tapos nung August, sabi niya, uwi na ako. Bakit? Sabi ko, December na lang dahil magkasama tayo doon. Hindi, kasi si Minda, sabi niya. Nagpasundo pala dito. Kanya. Dumating na siya. Sabi, Manay, aalis na ako. Magagawa tayo ng suman na kamunting kahoy. Saka photo, kung ano-ano lang pinano niya. O sabi ko, di, babaunin. Yung iba yata, binibigay naman niya nung 2025. Tapos sabi ko, sige, magaling ka na. Magaling na ako. Tapos ngayong 2026, sabi niya, kahit hindi siya nakarating ng piyesta doon na 24, 25, basta ano man mangyari, uuwi ako. Sabi niya, baka sa isang taon, sabi niya, hindi na ako makauwi. Sabi ko, bakit? Kasi yung tuhod niya, sabi ko, tuhod lang yun eh. Sabi ko, gagaling naman yan, mabawala din yan pag nandito ka na. Di, yun na nga, nag-uusap silang dalawa. Sabi, matagal sila nag-uusap. Kasi si nanay ang inaalala niya. Tapos sabi, Manay, sama na lang kaya ako. Kasi pag wala si Minda, si nanay kung walang magpakain, ay ganun ba yun? Sabi ko naman. At saka sa isang taon, sabi niya, baka hindi na ako makabalik. Sabi ko, huwag mong sabihin yan, na hindi ka babalik. Babalik ka ulit dito. Tapos nung pizza uno, dumating, pizza 2, pumunta kami sa Subic. Nag-overnight kami doon. Pizza 5, uwi na sila. Tapos, lumapit siya sa akin. Sabi niya, Manay, kunin mo na itong 1K. Sabi ko, bakit? Iwan ko yun sa iyo. Ngayon lang ako magbibigay sa iyo. Tanggapin mo na. Sabi ko, hindi pang gastos niyo yan. Huwag mo na ibigay sa akin. Hindi basta kunin mo, nagagalit siya pag hindi ko kinuha. Di kinuha ko, sabi ko, sige, salamat. Basta sabi niya, sa isang taon na, hindi na ako babalik dito. Sabi ko ba, ikaw na ang pupunta doon, sabi sa akin. Sabi ko, sa December naman ako pupunta doon, hindi ngayon. Di, yun na, umalis na nga sila. Ito naman, naiwan yung, niya, kwintas nakasabit dun sa kwarto. May siya sa akin na sombrero, naiwan din. Nagtawag si Minda, Manay, yung kwintas ko, nandun sa kwarto, nakabitin. Dalhin mo na lang yan. Sabi ko, December pa ako pupunta eh. Sabi ko, hindi ngayon. Basta sabi niya, dadadali mo yan.
Saka doon kami sa terminal, sinasabi ni Leo na, sige Manay, mag-ingat ka. Panayakap sa akin. Sabi ko, bakit panayakap mo? Magkikita pa naman tayo. Basta sabi niya, parang namamaalam. Kaya sabi, uwi talaga ako kasi sinanay talaga. Nakakaawa yun kung iwan ni Minda, walang magpapakain doon. Ako ang mag-aano sa kanya. Yung pala, nauna siya kay nanay. Nung tumawag na si Minda na sabi, dinala na sa heart center, tumawag pa siya. Sabi niya, Manay, okay na ako kasi pinacheck up daw sa heart center, pero yung dibdib niya, medyo na siya, okay na sabi niya. Tapos kwininto pa niyang pugita na dinala nila, saka nagputo pa daw doon, nagluto ng puto, kinain nila yung pugita inadobo. Sabi niya, masarap yun. Sabi niya, yung pala, kinaanuhan nun, binalik siya sa sa ospital. Tapos nang tawag sa akin, sabi ko, ipapag-pray natin na magaling pa siya. Yung pala, sabi naman ng anak ko, Nanay, wala na si Angel. Sabi ko, hindi. Sabi niya, magaling daw siya. Sabi niya, wala na. Kaya doon ako umiyak. Kaya ako nagpapasalamat sa kanya dahil yung mga pamangkin niya, mahal na mahal niya. Kaya ako, Leo, kung saan ka man, mahal pa rin kita at saka yung mga anak mo kay Minda. Hindi kami magbabago. Salamat lang. Magandang gabi po sa ating lahat. On behalf of my family, sa lahat po ng pumunta, nag-support, maraming salamat po. Itong pangyayari pong ito is really sudden. Hindi po namin talaga ina-expect dahil po ang original plan po namin ay mag-celebrate ng birthday ng aming lola, Nanay Loring, na kanyang 93rd birthday. Lahat ay nakaplano na pero si Lord po talaga may ibang plano talaga. Pinapasalamat ko lang po sa Panginoon na hindi niya po pinabayaan ang aming family. Ay, sorry po. Ako po pala ang bunso, pangalawa sa bunsong anak ni Papa Leo, ni Dad. Ako po si Christine Fulgar. Tintin, sa mga nakakilala po sa akin, hello po. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng pumunta, sa mga kaibigan ni Papa, sa kasama niya dito po sa simbahan na kumakanta. Mga pamilya po namin, Miranda, Fulgar, maraming salamat po. Si Papa Leo po, ang aking tatay, ang pinaka mahigpit, mamalo, yan. Maraming nabaling hanger dahil po sa aking kakulitan, kapasawayan. Yung walis tambo po, kung mga bata po ngayon, di na po yata nila naranasan na mapalo ng walis tambo, yung kahoy. Pati po mabalian ng hanger. Sa aming pamilya po, ako po ang mako-consider na sakit ng ulo ng aking mga magulang. At sa awa po ng Lord, ginabayan at iningatan din po ako nila mama at ni papa. Ang isang memory ko po kay Papa Leo is ayoko po siyang maging swimming instructor. Napakaswerte po ng mga ibang swimming instructor. Meron po kami isang event, family celebration or birthday po ni Nanay yata yun. Pumunta kami ng Pugpug. Ako po ay 5 or 6 years old. Hindi pa po ako marunong lumangoy. Ang ginawa po ng aking papa, para po ako matuto, hinagis po ako sa swimming pool. Pag angat ko po, ganyan. Paglabas ko po ay puro ako sipon, tapos tinawanan po ako ng aking papa. Yan po ang memory ko na hindi ko makakalimutan. At sa akin po, wala po akong regrets kay Papa. Nung natauhan po ako na maging mabuting anak, is yung nagka-COVID po kami. Na-ER din po si Papa at that time.
Natakot po talaga ako na akala ko po ay kukunin na ang mama at papa ko at that time. Pero pasalamat po kami sa Panginoon ay na naagapan at gumaling po kami. Kasama po ang aming lola, nagkasakit po kami. Nung time na po yun, marami rin pong tumulong na taga-simbahan. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong nung time na yon sa aming family. May the Lord bless you po multiple times, tenfolds po sa lahat po ng tumulong. Lahat po tayo ngayon ay malungkot, pero dapat po tayo maging masaya dahil si Papa po ay kasama na ng ating Panginoon nang hindi po siya naghihirap. At yun po ang aking pinapasalamat sa Panginoon din na hindi po siya pinatagal na mahirapan. Also, si Papa po, sa mga napirot ni Papa ng kamay, mahilig si Papa niyan, handshake, sa balikat, niyuyugyog. Sana po maalala niyo si Papa sa kanyang kabaitan, sa kanyang pagiging bully, sa mga nabully din po ni Papa. Maraming salamat po. Salamat po. Magandang gabi po. Ako po si Aiza, ang pang-apat na anak po ni Papa Leo. Ayoko pong magsalita tonight, but ang trabaho ko po ay nag-organize kami ng events. Pero ito yung pinakamasakit na na-organize kong event. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa 75 years na binigay ng Diyos na buhay sa aking papa, at kami ang napili ng Diyos na maging pamilya niya. Naging masaya po yung pamilya namin dahil mapagmahal po na ama ang papa ko. At lahat po ng gusto namin binibigay niya. Naalala ko po nung mga bata pa kami, para makakuha ka ng gusto mo, kailangan maging mabuti ka sa school. At pag ikaw ay naging mabuti sa school, 100% ibibigay niya kahit ano yung gusto mo. Yun po yung mga alaalang mamimiss ko sa papa ko. Lalong-lalo na po, masyado siyang maalalahanin sa amin. Pag nagtatrabaho po ako sa bahay, sunod-sunod po yung pagkain na nasa lamesa ko. Mahilig po kasing magluto si Papa. So, hindi niya na po ako hinahayaang bumaba ng kitchen para kumain. Hindi niya po ako tinatawag. Yung pagkain po yung dinadala niya sa lamesa ko. Sabi ko, Pa, kakakain ko lang. Bakit meron na naman? Sabi niya, kumain ka dyan at hindi ka kumakain. Yun po yung mga bagay na maaalala ko sa kanya palagi. Sabi po nila, pag nawala yung isang tao, doon mo masasabi yung mga kabaitan niya. Doon mo maaalala. Pero si Papa po talaga, kahit siguro buhay siya, lahat po tayo masasabi na mabuti po siyang tao. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na hindi na po siya masyadong nahirapan sa sakit niya. Medyo masakit lang pong tanggapin dahil ako po yung kasama ni Mama sa mga huling sandali sa ospital. Nakita ko po kung ano yung mga nangyari, kaya medyo mahirap pong tanggapin para sa akin. At higit po sa lahat, kung sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang adopted child ng Fulgar family. Siguro po nagulat kayong lahat kasi never ninyong nakita na itrato ako ng iba ng pamilya ko at ni Papa. As in, tunay na anak lang. Pinangalan niya yung apelido niya sa akin nang hindi nagdadalawang isip. At minahal ng buo na parang tunay na anak. Kaya napakasakit po para sa akin na mangyari po ito. Pero kailangan po itong tanggapin. At nagpapasalamat po ako at nasa langit na siya ngayon. Yun lang po. Gandang gabi po sa lahat. Nanda ko yung tissue. Kung ikukwento ko po lahat ng kabutihan ng asawa ko,
Napakarami po. So sinulat ko na lamang po at baka malimutan ko yung mga magagandang bagay na gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa 50 years of being together as husband and wife. Through thick and thin, sa lungkot at saya, laging magkatuwang sa hirap at ginhawa. Yan po yung pagsasama namin for 50 years sa mga anak namin. 7 po yan. At ang pinakahigit ko pang pinasasalamatan sa Panginoon, yung gift of salvation. Kasi ako tinawag ang una ng Panginoon sa kaligtasan. Naging member po ako dito ng church, hindi pa siya member. Pero sa tiyaga, pagpupursige, sa panalangin po ng mga kapatiran, ay sa kalooban ng Panginoon, siya po ay sumunod. No? Siya po ay naligtas, siya po ay naging miyembro ng iglesia, at ginamit siya sa iba't ibang gawain dito sa iglesia for so many years. So ito po yung salvation, yung pinakamahalaga, no, sa bawat isa sa atin, na magkaroon po tayo sa ating buhay. At yun po, yun ang aking asawa. So ginamit po ang Borlasa family, sila Ma'am Sunsing, yan, sila po yung mga tao na ginamit, na channel of blessings, paano po kami dalhin dito sa iglesia. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil binilang niya po kami bilang isa sa kanyang mga anak, at dito sa iglesyang ito, sa pamumuno po dati ni Pastor Ricardo Hayona, at ngayon ni Pastor Evies Acorda. Sino ba si Leo bilang isang asawa? Una po, siya ay man of wisdom. Bakit ko nasabi yun? Kasi po pag merong mahirap na desisyon, na mahirap na gawin na isang pamilya, bilang head, siya po yun. Ako may sinasabi kala ko tama ako Pero syempre, di ba sabi sa Biblia, submit to your husband. So nung pag ginawa ko yun, ay tama pala siya. So ganun. So, during that time, kasi medyo mas parang pinakikita ko na ano sa kanya, ganyan. Pero hindi husband natin siya, husband ko siya, na kailangan na pasailalim, pasakop sa kanya. Sabi niya doon sa akin dati, naalala ko, anong pipiliin mo? Mag-church ka o maghihiwalay tayo? So dumating doon yung point na ganun. So sinunod ko siya. Siguro for 1 year. Na hindi po ako nag-church, pero nagbabasa ako ng Bible. Kasi nagagalit po siya sa amin. No, kaya, gayon nga, sabi nga, Panginoon, bahala ka na. Ikaw na po ang bahala sa amin bilang pamilya. Hanggang dumating yung time, buong family po, kasama ng asawa ko, dito kami, sa member dito sa Bethany Baptist Church. Ang aking pong asawa ay tunay po na mapagmahal. Yan, wala po ako masasabi sa kanya. Mapagmahal, kakainin na lang niya, ititira pa niya sa akin. Sabi ko sa kanya, bakit di mo kinain? Sa'yo yan Hindi, para sa'yo yan. So parang nababagbag naman ako na ganun ako talaga na kamahal ng asawa ko. Napakamaunawain. Since na nag-start po ako dito sa academy, may school po yung church na ito, wala ka pong madidinig sa kanya. Kahit gabihin ka, saan ka nagpunta, basta papaalam ka lang. No? Andun po yung 100% na tiwala niya sa akin at ako sa kanya. Kasi during na nagtatrabaho po siya, nakakarating siya kung saan-saan, papaalam siya sa akin. So kung ako masilosang tao, di ba, mag-iisip ako ng masama sa kanya, pero hindi Andun yung respect, trust, and love. So kapag mahal mo ang isang tao, dapat andun yung mga factors na yan. So yun yung pinagmamalak ko sa asawa ko na siya ay napaka-caring. Hindi lamang sa akin, bilang nung nagsisimula pa kami, napaka-caring niya, nililigawan pa lang ako, at sinisinta, kundi higit, no? Masasabi ko, mas niligawan niya yung mga magulang ko. Kaya mahal na mahal siya ng mga magulang ko Nauna namatay yung tatay ko, sunod yung mahal kong nanay, ayan. Nung nawala yung asawa ko, sobrang iyak niyan. Sabi niya, hindi ko na isa-celebrate ang birthday ko. Ba't ako magsa-celebrate ng malungkot ako? So, kinancel niya yung birthday niya. Kasi, naunahan niya dun sa lugar na pagdadausan ng birthday niya.
So, yung husband ko talagang masasabi ko na walang masasabing negative sa kanya. Mahusay siya makisama. Todo minahal bilang kanyang sariling magulang, yung magulang ko. Kaya napamahal na rin sa kanya ang magulang ko. Napaka-supportive niyan talaga. Kapag may ginagawa at ginagabi ako, tulad ng sinabi ko kanina, sasabihin lang niyan, oh, kamusta ka na? No? So, kaya nung nagkaroon po siya ng karamdaman na ganyan, tunay po na masakit para sa akin. Kasi lagi kami magkasama magkatabi kami palagi. Pag aalis kami, magkasama kami, hindi kami naghihiwalay. Alalay-alalay ko siya. Pero ngayon, nag-iisa na lang ako. Isa lang ako, pero diyan mga anak ko. No, sabi nga po dito sa verse, sa pinangahawakan ko, sa Awit 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. So, kahit na po wala na yung aking better half, nauna na siya, sabi ko nga po palagi, lahat naman tayo dadaan dyan. Nauna lang siya. No? Kaya pasalamat ako sa nalubos sa Panginoon, sa buhay na binigay at pinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. At siya yung aking naging asawa na hindi ko pinagsisisihan. No? Dahil ganun ko siya kamahal, ganun din niya ako kamahal. So purihin ang Panginoon sa buhay ng aking asawa. Tayo po ito mayong lahat. I know who holds tomorrow. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, or its skies may turn to gray. I don't worry or the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter. Every cloud is silver light. The sun is always shining. There's no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hands. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow
I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hands. Mari na po tayong sipon lahat. At atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos at ating tawagin po ng Pastor, Pastor Ilya Saorda. Muli po ay good evening po sa inyo lahat. Good evening. Ating paralin po ngayon matagpuan po sa aklat na Ikalawang Korinto. Ikalawang Korinto 5, 9 and 10. Tayo po sa verse 9. Kaya't ayon man pinag-isikapang maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harap ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan ay sa ginawa niya maging mabuti o masama. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa inyo pong salita. Nawa kami nga po ay magpasya na sikapin po mabigay lugod po sa inyong harapan, sa aming buhay, sabat kami nga po lahat ay harap sa inyo upang inyong husgahan ayon po sa aming naging buhay. Nawa inyong pong salita ay tamimo sa bawat isa, inyong banal na Espiritu ang kumilos upang kami tumugon, lalo na po sa mga hindi pa nakatiyak ng langit. Tumugon po ng pagsisisi, pagtitiwala, at pagsuko sa inyo, Panginoong Yesus. At para naman po sa amin na nagkasabi mga ligtas na, naway kami mamuhay, Panginoon, na ayon sa inyong kalooban, upang kami po ay magkaroon ng lakas loob na mamarap sa inyo sa araw po ng paghukom. Tamdalahin sa ni Kristo Jesus. Amen. Normal lang po sa ating panahon ngayon, lalo na po sa paglaganap ng social media, na mga tao po ay magnais na maraming humanga sa kanila. Maraming mga subscribers, maraming mga likes, no? Maraming mga followers, at maaring tayo po ay tuwan-tuwa na meron po mga taong natutuwa sa atin. At siguro sabihin natin, siguro pag ako ay pumanaw na, ay maraming mga bagay na masabi maganda tungkol sa akin. Na ako'y mabait, ako'y mabuti, ako ay matulungin. Pero mga minamahal, para po sa akin, at ayon po sa salita ng Panginoon, hindi gaano mahalaga kung may mga taong nulugod sa atin. Ang ito mahalaga mga minamahal ay kung ang Diyos ay nulugod sa atin. Sabi nga po na isa, if you please God, it does not matter whom you displease. And if you displease Him, it does not matter whom you please. O sa Tagalog po, kung mapasaya mo ang Diyos, hindi na mahalaga kung sino ang magalit, at kung magalit ang Diyos, hindi na mahalaga kung sino ang iyong mapasaya. No? Kaya, mga minamahal, sa palagay niyo po, ating buhay ba ay nagpapasaya sa Diyos? O tayo po ay nagpapasaya lamang ng mga tao? Sa ating pong aking binasan verse kanina, sabi nga po ni Pablo, kaya't ng amin namang pinag-isikapan, maging sa tahanan man o hindi, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya, sa Panginoon. Sana po mga minamahal, yan po ang ating maging layon lahat tayo rito sa ating buhay. Na ating buhay po ay maging kalugod-lugod, higit po sa ating Diyos. No? Ayan po ang wastong paghahanda para po sa ating pagpanaw.
mamuhay tayo para sa kalugod ng Diyos. Ito nga pati mapansin po una-una, ang layon po nila Pablo ay maging kalugod-lugod po sa Diyos ayon sa nasang teksto. No? Yung mga minamahal, meron tayong kanya-kanya mga layon sa ating buhay. At maaaring pinaka-kaawawang tao po ay yung taong walang layon sa buhay, hindi po ba? Ayaw natin na parang isang lobo na nakalutang lang sa alapaap, o parang isang hipon o isang jellyfish na patulutang po sa tubig, sa dagat. Walang parang direksyon ang kanyang buhay. No? Ano ba ating layon sa ating buhay? Maging masaya, magkaroon maraming pera, magandang mga gamit, magandang latest na cellphone, magandang bahay sakyan, ang ating pong layon po ay maging komportable, magkaroon ng magandang trabaho, maging sikat, hangaan ng mga tao, o at ibang nais po ay sana dumating ang panahon na wala kang gawin kundi magbakasyon, mag-relax, walang gagawin kundi kumain, minom at sumaya. No? Alam niyo mga minahal, meron pong isang tao sa Biblia na kinuwento ng Panginoon na ganun po kanyang layon sa buhay. Sabi niya, marami na akong pera, marami kong yaman, walang gagawin kundi kumain, minom, at magpakasaya. Sabi sa Luke chapter 12 verse 19, sabi niya sa kanyang sarili, magpahingali ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. No? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, isa kang mangmang, isa kang haling, isa kang taong walang alam. Sabi sa verse 20-21, hingi sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Alam niyo po mga minamahal, wag sana kayo magalit sa akin, no? Pero misa ko po ay magsalita medyo diretsahan eh. No? Siguro ayong Pastor Suyo ang problema ng pastor, no? Not just tell the truth. Alam niyo mga minamahal, nakakalungkot po na dumating sa mahal niyo sa buhay ang isang kamatayan na parang biglaan. Ba nakakalungkot yun? Pero nakakalungkot, mamahal na higit, mas nakakalungkot mga minamahal, kung ating mismong kamatayan ay biglaan. Di po ba? Di mo alam, tulad ng lalaking ito, na sabi niya, marami pa akong taon na masaya, pagkain ako ng kain, mainom. Pero niya alam po yung gabing ding yun, siya pala yung mamamatay. Kaya nakalungkot mga minamahal ko ating mga sa buhay ay parang biglang pumanaw, pero ang mas malaking kalungkutan, kung tayo mismo, nada alam, ay biglang mamamatay. Na hindi tayo handa po sa kamatayan. Ayun po pinaka nakakalungkot. Kaya mga minamahal, nawa po lahat tayo rito ay handa sa kamatayan, anumang oras, anumang araw. At naniwala kayo sa mga minamahal, no? Sa biyaya ng Panginoon, ako po may pribilehyo makasama si Sir Leo, probably more than 20 years, ma'am. At naniniwala po ako ng sinasabi kong nais na paghahanda ng lahat dito, ay rin pong nais niya para sa inyo lahat. No? Na tayo maging handa. No? Kaya ang tanong mga minamahal dyan, tayo binumuhay para sa sarili lamang o para po sa ating Panginoon? Sa kadululuhan mga minamahal, itong ating dapat tanong na sagutin. No? Sabi nga ng isa, so here is what it comes down to. The ultimate choice in life is between pleasing ourselves and pleasing God. Ating mong buhay mga minamahal ay kalugod sa Panginoon o para lang sa ating mga sarili. O maaari ikaw maraming pera, maganda posisyon mo sa trabaho mo, meron kang secure na career, malusog ka, pero ano yung mga minamahal, hindi po tayo ang may-ari na ating buhay.
Ang Diyos po may-ari nating buhay. Kaya mahalaga po, hindi yun tayo masaya sa ating sarili, kundi masaya ba ang Panginoon na mamag-ari sa atin? Sabihin mo, kung meron kayong pet, na dog na masaya, maring masaya siya. Pero kung hindi kayo masaya, para yung pet na yun, di po ba? Ang pet na yan, nariyan, para ang may-ari maging masaya. At tayo mga namumuhay, mga minamahal, hindi para tayo maging masaya, kundi para magbigay ng kasiyahan sa ating Diyos. Sabagat siya po ang nagmay-ari sa atin. Ito po ang nais nila Pablo. Ang may kalugod-lugod sa Diyos, ang kailang pinagsikapang gawin sa kanilang buhay. No? Kaya sabi niya nga po sa verse 9, na aming mga pinagsikapan ay may kalugod-lugod sa Kanya. Ito po inulit niya po sa 1 Thessalonica 4:1, na kung paanong kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad upang kayo magsipanagana ng higit at higit. Ang pagbibigay lugod po sa Panginoon ay isang bagay na sisikap gawin at buong sigasig na maganap. Ito ba dapat ang pinaka-line ng ating buhay sa bawat araw hanggang tayo po ay nabubuhay. Maraming mga bagay, mga minamahal, na magalayo sa atin sa ating layon na may bigay-kaluguran sa ating Diyos. No? Isa na po dyan ang sanlibutan. Nga po, imbis na mamuhay tayo na ayon sa kalooban ng Panginoon, magbigay ng lugod sa Panginoon, tayo maaaring maakit na mamuhay ayon sa ating sariling nasa, ayon sa daloy ng sanlibutan, ayon po sa tukso ng dyablo. Sabi nga po sa unang 1, Kapitulo 2, nariyan po ang masamang pita ng laman, nariyan po ang masamang pita ng mga mata, nariyan po ang kabalaluan sa buhay. At ito po hindi mula sa ating Diyos Ama, kundi po sa sanglibutan. Kaya mahalaga po bilang mga Kristiyano, kung tayo po ay nagkasabing tayo Kristiyano, na magkaroon tayo ng focus. Huwag tayong palingalinga. Huwag tayong maligaw. Huwag tayong mailayo sa ating pong dapat na focus. Wala iba, kundi magbigay po kalugaran po sa ating Diyos. Ngayon, Pastor, bakit ba binibigyan din niyang layo na yan? May kita natin maya-maya, gano'n po kahalaga yan. Pero sa mga minama, sabi nga, para sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyang nagtala sa pagkakawal. No? Madali po magsimula bilang Kristiyano. Madali po mamuhay na tila may pagsunod at paglilingkod bilang Kristiyano. Pero hanggang kailan ka maging tapat sa Kanya? Ayun po kuminsan ang mahalagang tanong dyan. No? At malimit mga minamahal, dahil sa kahinaan ng ating memorya, totoo po yan eh. Ang ating naalala mga minamahal, hindi po yung nangyari years ago, kundi nangyari kailan lang. Di po ba? Kaya nga po sa buhay Kristiyano, kaya sabihin natin na noon, ako ay naglilingkod sa Panginoon. Noon ay umatin ako sa church. Ako ay tumutulong sa gawain. Oo nga, noon yun. Paano na? Ngayon. Hanggang ngayon ba ang buhay mo? Kalugod-lugorin sa ating Diyos? O numuhay ka na para lamang sa iyong sarili? Numuhay ka lang para bigyan kaluguran ng mga tao. Ayan po ating mahalagang itanong sa ating mga sarili. Sabagat sabi po sa ating teksto, dapat na may kalugulog sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ating buong buhay po dapat, mula't simula, gitna, hanggang dulo, ay dapat po kalugulog sa ating Diyos. Sabi nga ni Pablo, kaya't ang aming mga pinag-isikapan, maging sa tahanan man o di man, sabihin sa buhay na ito, sa kabilang buhay, ay may kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito po ay ayon sabi sa Colossia 1:10, upang kayo magsilakad ng rarapat sa Panginoon
ng buong kalulugod niya. No? Sa unang Korinto 10:31, sabi paroon, tayo may kumakain, umiinom, ano mga ating ginagawa ay dapat sa ikalalahati ng ating Diyos. So lagi po ang ating focus dapat, mabigay kaluguran po sa ating Panginoon. Alam ko mga minamahal na na lahat tayo merong wish, no? Na sana, kung dumating ang panahon, sabi nga ni Ma'am Minda kanina, lahat po tayo dadaan po sa ganyang kalagayan ni Ma'am Minda. Lahat naman tayo dadaan. Malamang nga na kung dumating ang Panginoon. At alam ko mga minamahal na wish natin, no? Na kung tayo po ang bumanaw na, may mga tao magkasabi sa atin ng magandang nagawa natin yung katangian. Pero yung mga minamahal, tandaan niyo po ito hindi gaano mahalaga kung ano pong sabihin ng mga tao sa atin. Ang mahalaga po kung ang Panginoon po ay nulugod sa atin. Alam niyo po, di ba kahit naman sa politika, yung mga pinupuri noon, ngayon, binabatikos na. Diba? Yung dati binabatikos noon, ngayon pinupuri na. Ganun po ang tao paiba-iba ang opinion ng tao. At maganda po yung sabi nga ng isa, na hindi ko masabi sa iyo kung anong sekreto ng tagumpay, pero masasabi ko sa iyo ang sekreto ng pagkabigo. Siguro rin bigo ka kung subukan mong malugod sa iyo ang lahat ng tao. That's really impossible, mga minamahal. No? Kaya nga po, imbis na ating sikapin na malugod ang lahat ng tao, ang maraming tao, mas maganda po atin lang bigyan ng kaluguran ang iisang Diyos. Ito po ang ginawa po ni Pablo. Ngayon, bakit nga mga minamahal? Ba't nga mahalaga? Sapagkat lahat tayo mga minamahal ay mananagot po sa ating Diyos. Dahil tayo ay mananagot sa Diyos. Sabi sa verse 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan ay sa ginawa niya maging mabuti o masama. Ito po ang isang bagay na para bagang binabaliwan ng mga tao. O maring nila alam nila, gusto nilang i-deny, no? Na lahat po tayo mga minamahal, lahat tayo, anumang lahi, anumang kulay ng balat, anumang relihiyon, nakapag-araw, hindi, matanda, bata, lahat po tayo, sa huling araw ng paghukom, tayo lahat po ay haharap sa Diyos. At di pwede matatuwa mga minamahal yan. Tayo ay mananagot sa ating Panginoon. Sabi nga sa ating verse 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harap ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan. Lahat po ng ating ginagawa, mga minamahal, ay may bunga. Ating mga ginagawa, kasalukuyang pumuhay, lahat po ay meron pong konsekwensyan. Hindi man ngayon, kundi sa kabilang buhay. Ating wakalain, mga minamahal, na pag ginawa tayo, wala man nakakita meron po nakita palagi. Wala man nakakaalam meron po nakakaalam palagi. At yung mga minamahal sa ating Diyos, hindi gaano mahalaga, mahalaga of course, no, na tayo makapinsala sa ibang tao, pero mas mahalaga mga minamahal kung ang Diyos ay nasaktan dahil sa ating ginagawa. Meron pong araw ng panagutan at bibigay sulit. Ating mundo po hindi matiling ganito. Dati ang panahon, titigil po ang panahon. Lahat ay malagot sa Panginoon. At pag dumating po ang oras
na tayo naharap po sa harap ni Jesus. Huli na po ang pagsisisi. Kung sa unang pagdating ng Panginoon Jesus, siya po dumating bilang tagapagligtas. Sa kanya pong pagbabalik, siya po darating bilang hari at hukom. Time shall be no more when judgment comes, and when time is no more, change is impossible. Wala nang panahon kapag dumating ang paghuhukom at kapag wala nang panahon, posible na magbago. Ito nga mga panahon ang hamon ko sa inyo, no? Ang aking panyaya sa inyo. Na kung hindi pa nagagawa ito, let us stop and pause, no? Tayo sa ating mga sarili, ako ba'y handa nang marap kay Jesus? Pag tinanong niya ako, dapat ba kitang papasukin sa kahari ako sa langit? At yung masabi talaga, tiyak na, Oo, Panginoon. O tayo nag-aalangan. Tayo'y natatakot. Tayo walang masagot. Kailangan tayo maganda mga minamahal. Sapagkat ang araw na yan ay tiyak na darating. At sa oras na tayo marap kay Jesus, wala nang panahon para magsisi. Lahat po tayo ay mananagot po sa Diyos. Walang natatangi o pinipili ang Panginoon. Sabi sa ating text, sapagkat lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan o kuma ni Kristo. Sabihin, Pastor, kahit na po yung mga dakilang mga tao, mga presidente, prime minister, mga sikat na mayaman, mga artista, lahat pa sila harap sa Panginoon. Opo, lahat po yan. Walang pinipili ang Panginoon. Sapagkat, since nga mga minahal, si Jesus ay hari ng mga hari at Panginoon. Siya pinakamataas mga minamahal. Siya po may karapatang hatulan ang lahat sa atin. Sabi nga na isa, at the end of the game, the king and the pawn go back in the same box. Kaya naglalaro po ng chess, di po ba? Sa maglalaro ng chess dito, kaya hari ka o pawn ka, babalik ka sa isang kahon. Pareha-pareho ang ating pupuntahan. Lahat po tayo lalagay po sa isang kahon na pahaba. Kung man ay hari, ay kami karaniwang tao. Hato lang po tayo mga minamahal, bati po sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Ang ating ginawang mabuti, may gantimpala. Ating ginawang masama, meron pong katumbas siya na masama rin. No? Pero ang mahalaga mga minamahal, no? Sa langit po kasi, may dalawang uring aklat. Alam po natin yan. No? Una-una po yung aklat ng buhay, ikalawa po yung aklat ng mga gawa. Ngayon, kung tayo po ay wala pang karanasan na naghihis sa ating mga kasalanan, tumalikod sa ating mga kasalanan, ang nagtiwala kay Jesus bilang ating tagapagligtas, nagtiwala ng kanyang kamatayan, pagkalibing, muling pagkabuhay, ay ang tanging na kabayan natin mga kasalanan. Kung tayo pinilala sa kanya bilang ating tagapagligtas at nagbayad ating mga kasalanan, ang yung pananasan po na isuko yung buhay sa kanya bilang iyong sariling panon at hari niyong buhay, sa manisan ng mga minamahal, wala pa kayong Jesus sa inyong puso, wala pa kayong personal ugnayan sa ating Panginoon Jesus, ibig sabihin niya mga minamahal, ay hindi kayo tunay na mananampalataya. Hindi po kayo pupunta sa langit. Hindi po kayo ligtas. Hindi kayo tunay na Kristiyano. Sa tunay Kristiyano mga minamahal, ay hindi po reliyon, kundi relasyon kay Jesus. May sabihin, Pastor, ako naman mabait eh. Ako naman po ay gisimba. Ako na ba'y bautisman. Mga minamahal, ang lahat pong yan ay baliwala. Kaya hambing niya mga nasa ginawa ni Jesus sa Kalbaryo para tayo ay maligtas. Huwag niyo ihambing po ang kabutihan natin, reliyon natin, ating pagkabautismo sa ginawa ni Jesus sa Kalbaryo. Sabat, yun lang po ang kamatayan ni Jesus, ang sapat na kabayaran na ating mga kasalanan. Walang ibang mahitanggapin ng Panginoon.
kundi ginawa ng kanyang anak para sa atin. Kaya huwag tayo maging mayabang. Kung ano yung mabait eh. Amin naman, hindi po sapat yan. Tangi pong si Jesus, ang daan, katotohanan at ang buhay, wala mating sa Ama, kundi sa magitan ng Panginoong Jesus. Kaya tayo magtiwala, hindi pa rin sarili. Ngayon kung hindi pa nagagawa mga magsisi yung mga kasalanan, magtiwala kay Kristo, magsuko ng buhay sa Kanya, ang inyong pangalan po ay hindi ba nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya ngayong gabi mga minamahal, gawin niyo na po yan. Tayo na magsisi ng mga kasalanan, magtiwala kay Kristo, niyo po isuko niyong buhay sa Kanya. Ngayon kayo naman po sabi, Pastor, nagawa ko na yan eh. Ay, ito na Kristiyano. We'll go to the second book. Ito naman po ang aklat na mga gawa. Na doon po nakasulat, mga minamahal, ang lahat ng ating ginawa sa buhay na ito. Nga po, sabihin nyo na, Pastor, ako naman mabait na tao eh. Ako naman hinangaan ng mga tao eh. Ako naman moral na tao eh. Pero ang tanong po dyan, ang ating buhay ba'y kalugod-lugod sa Panginoon? Talaga bang ginanap natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Tayo ba'y Kristiyanong sumusunod? Tayo ba'y Kristiyanong naglilingkod? Tayo bang Kristiyanong lumalago? At tayo ba'y Kristiyanong namumunga para sa ating Panginoon? Hindi po sapat na Kristiyanong masaya. Ang tanong po dyan, masaya ba ang Diyos sa buhay natin? Ayan po ang mas mahalaga. Sapagat lahat po tayo hatulan nga batay sa ating ginawa. Sabi nga po sa verse 10 again, no? Maging mabuti o masama, tayo hatulan ng Panginoon. At huling verse pa rin mga minamahal, Romans chapter 2 verse 6, bibigay po ng Diyos sa bawat isa ang karapat-dapat ayon sa ating magawa. Na siya ang ibigay sa bawat tao ayon sa kanyang magawa. Bawat tao. Tayo man po'y Kristiyano o hindi, tayo man ay mananampalataya o hindi, ano man reliyon mo, bawat tao po'y managot po sa harap ng Diyos. No? Ang ating pong buhay, ano mangyari po sa atin, hindi po aksidente. At alam ko mga minamahal na ang pagpanaw ni Sir Leo ay hindi lang po isang bagay na nangyari lang. Ito po yung nangyari na merong kadahilanan. No? Hindi po ka nag-uusap kanino man. No? Hindi ako umahatol sa anong uring buhay meron tayo. Pero kung ang kanya pong kamatayan ay maging daan upang tayo mag-isip-isip, o maaari magising, at magpasya, o nga, dapat ito yung gawin ko. Sige, mula ngayon, ako'y mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Mula ngayon, maghahanda na ako sa pakirap kay Kristo. Mula ngayon, sikabi ko ng mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mula ngayon, sikabi ko ng aking buhay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Niliwa ko mga minamahal, na kahit iman lamang ang kanya kamatayan po ay hindi walang kabuluhan. Sana po ang kanyang kamatayan maging paudyok sa atin na lalo pang mapalapit po sa ating Diyos. No? At niniwala po iyan po ang nais si Sir Leo. No? Nais niyang malaman, dati yung panahon, na siya tayo po ihaharap po sa ating Panginoon Yesus. Let me close with this quotation. The fact that Jesus will sit upon the throne of judgment will be the consternation of His enemies and the consolation of His people. Ang pag-upo ni Kristo sa trono ng pag-uukom ay magiging pahingilabot ng kanyang mga kaaway at kaaliwan ng kanyang bayan. Kung tayo po kaharap kay Jesus sa oras na ito, tayo ba may ngilabot o tayo po ay matutuwa? Let's be honest, no? Let's be honest. Let's examine ourselves at tingnan mga sarili mga minamahal.
Ang buhay ko ba'y naging kalugod-lugod sa Panginoon? O ako ba'y humarap kay Jesus ngayon? Ako ba'y matatakot? Ako ba'y handa na? O ako ay matutuwa? Sana mga minamahal, lahat tayo po ay nakahanda na. Tayo po itumayong lahat. Karoon tayo ng sadaling paanyaya, mga minamahal. With your permission, karoon tayo ng invitation. Hindi ko po alam ang inyong mga buhay. Hindi ko po alam kung anong klaseng pagkatao meron tayo. Tanging Diyos po nakakaalam. Ngunit po isa lang pong alam ko, tiyak ko, na tayo po ay nangailangan ng isang tagapagligtas, ng isang Panginoon. Wala iba kundi ang Panginoong Yesus. Sapagkat siya nga po ay namatay, nilibing muli na buhay para po sa ating lahat. At ibig ko mag-share po sa inyo ng mga Bible verses, sabi po sa 1:12, ang sino man kay Kristo tumanggap at nanampalataya sa Kanya, niya karapatan maging anak ng Diyos. Sabi po sa Roma 19, kung masasabi mo na yung mga labi na si Jesus ay Panginoon at may iniwala kang siya muling na buhay, ikaw ay mailigtas. Ang sabi po na sa John chapter 3 ng Biblia, kailangan tayong ipanganak na muli. At maliban tayo ipanganak na muli at makikita ang karya ng Diyos. Sabi po sa 1 Corintios 5:17, si manang Kristo ay binago na. Wala nang dati, lahat ay bago na. Ang sabi po sa John 16, gaya na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos ng libutan na kaibigay po si Jesus sa kanyang bugtong na anak, upang ang sinumay sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais mo bang tanggapin si Jesus? Nais mo magkaroon ng katiyakan ng langit? Nais mo ba magkaroon ka ng Kristo sa iyong puso at buhay? Magkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoong Jesus? Nais mo bang ikaw ay muli panganak, lubos na mabago? Kaya nais mo, naniniwala ko, yan din ang nais ng Panginoon para sa iyo. Kaya kayo mga nalangin, kung sino po sa atin may nais na tumanggap kay Jesus, magsisi, magtiwala, magsuko ng kanyang buhay kay Kristo, inyo ba kung sundan sa aking panalangin, tahimik lamang, ang kininyo to bilang inyong sariling panalangin. Tahimik, isipan, inyo pong ang kininyo mga salitang ito bilang inyong sariling panalangin na pagsisisi, pagtitiwala, at pagsuko. Panginoong Yesus, inaamin ko po na kayo sa makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na po iniiwan, tinatalikuran, aking mga kasalanan. Nagtitiwala ko, Panginoong Yesus, na inyong kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ay sapat na kabayaran na aking mga kasalanan. Kinikilala kita, Panginoong Yesus. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at nagbayad na aking mga kasalanan. Akin na po ang sinusuko sa inyo, Panginoong Yesus. Aking buong buhay, pumasok po kayo sa aking puso at kayo na po maghari sa aking buhay. Kinikilala kita, Panginoong Yesus. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa iyong mga utos at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon Yesus,
sa kaligtasang binigay niyo sa akin. Kung taimtim po at sincero ang inyong panalangin, kayo po ito ay nagsisi niyong makasalanan, tumalikod, nagtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas at nagbayad niyong makasalanan, at nagsuko niyong buhay sa Kanya bilang Panginoon at Hari niyong buhay, ang sabi nga po ng Biblia, kayo po ay binago na. May buhay na walang hanggan, tiyak ng langit, at tunay na anak ng Diyos. Nawang magpatuloy po kayo sa inyong bagong relasyon sa ating Panginoong Yesus. At para po sa ating mga nagsasabi mga Kristiyano, naway ito maging paalala sa atin. Mga kapatid, sa panampalataya, huwag po tayong kampante. Nasa harap po natin ang katibayan na ating buhay po may hangganan. Huwag niyong baliwalain po ang babalang ito. Daring panahon, tayo pong lahat ay harap sa ating Panginoong Yesus. Kaya ba'y nakahanda na? Ano klaseng buhay ang ating may harap sa Panginoon? Isang buhay ba natin pagmamalaki? O isang buhay na ating kakahiya? Tayo ba naumuhay para sa ating sarili? O para sa ating Diyos? Tayo ba nahulugod para sa ating sarili? O para sa ating Panginoon? Dating panahon mga minamahal, kung tayo naging pabaya, tayo po ay naging mga pasaway ng anak ng Diyos, mga tao nga tayo anak ng Diyos, na tayo po ay managot sa ating Panginoon. Huwag natin hintayin ang araw na yon. Ngayon pa man, tayo po ay magsisi na, manumbalik na. Tayo po ay bumalik na sa Panginoon, sa pagsunod, paglilingkod, para po sa kanyang kalulatian, habang may oras pa. Sabi nga po sa inyo, isang trahedya na tayo po ay magulat sa kamatayan ng iba. Ngunit higit na trahedya, tayo magulat sa sariling kamatayan. Kabat anong mga oras, pero tayong pumanaw at humarap sa ating Panginoon Yesus. Diba? Anong oras po, tayo po ay handang humarap sa Kanya. Tayo malangin, salamat Panginoon sa inyo pong salita. Ito nga po ay matanim sa aking puso. Magbunga Panginoon ng pagsunod at pumuhay ayon sa iyong kalooban. Patuloy niyong pagpalain, Panginoon, bawat isa na iyong salita at pagkilos ng banal na Espiritu. Ito ang dalangin sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Tayo magsipunat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo dako po sa ating pagsamba sa pagbibigay. Ito pala po ating pagbibigay po ay bagay po normal sa ating panambahan. Pero kayo po ay aming bisita, hindi po kayo required na magbigay. No, ito po ay para sa aming mga members. Pero ibig niyo magbigay po sa ating gawain, kayo po ay very much welcome. Salamat po. Para po sa ating offering, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon, sa panalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pong kabutihan sa amin, sa araw-araw, sa pagkakaloob, sa lahat ng amin pong mga pangangailangan. At sandaling ito, Panginoon, ay amin naman pong dadalhin ang iyong bahagi sa aming tinatangkilik at naway pagpalain mo po ito at patuloy na magamit ng iglesyang ito upang maabot pa ang maraming kaluluwa hindi nakakilala sa iyo. Pagpalain mo nga po, bawat isa sa sandaling ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Dakilang Diyos, salamat sa kabutihan, pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang amin handog, Panginoon. Ito po, Diyos, ay magamit namin upang lumago sa iglesyang ito at malay pa, O Diyos, matulungan. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa amin. Ang lahat ay aming dinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po tumayong lahat. Ating pong awitin, biyaya lamang. Bawat pangako natin, ang ating bawat dalangin, ang bawat mabuting gawa
Suliranin na nalutas, pag-asang di magwawakas, bawat pagpapalang wakas ay pawang biyaya. Pagpapala ng may kapal, labis na pagmamahal, si Jesus ang Panginoon, ating lakas sa pagsulong. Bawat taon na marating, bawat pusong mamahalin, bawat pangambang mawala, ay pawang biyaya. Bawat titik na masambit, bawat luha na mapawi, bawat salitang papuri, ay pawang biyaya. Pagpapala ng may kapal, labis na pagmamahal, si Jesus ang Panginoon, ating lakas sa pagsulong. Pagpapala ng may kapal, labis na pagmamahal, si Jesus ang Panginoon, ating lakas sa pagsulong, ating lakas sa pagsulong. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya at pagkilos ngayong gabi. Nawa po ang lahat ng bagay ng gawain ito ay tunay po na naging kalugaran po sa inyong puso, kaaya po sa inyong harapan, at sa aming pong pagwawakas at paglisan. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain inyong biyaya at presensya po ang Fulgar family. Lalo na po si Ma'am Minda, ang kanyang mga anak, kanyang mga manugang, kanyang mga apo, pati po ang mga kapatid po, mahal sa buhay ni Sir Leo. Nawa po, madama po nila ang inyong presensya. Ano na yung Panginoon na anumang aming kaaliwang may bigay sa kanila, hindi sapat. Sapat kailan pong tuwing na kailangan, higit ay ang inyong pagmamahal. Dati yung panahon, Panginoon, na kami ay maaring wala na sa kanilang piling, ngunit, Panginoon, sa panahong iyon, nawa po kanilang madama ang inyong yakap ng pag-ibig at init po inyong pagmamahal. Kaya nga, Panginoon, ang lalo pang humipo sa kanilang puso upang kanila pong malaman, makilala ang kanilang pangailangan para sa inyo. Nawa kayo po mag-ingat sa kanila, gumabay, magpuno kayo ng pangailangan sa araw-araw, lalo na po financial man o spiritual. As bukas, Panginoon, sa huling yugto ng mga gawain ito, nawa tuloy niyo kaming gabayan, Panginoon, pangunahan, at lahat nga po ay maging matagumpay. Samantala po sa aming paglisan at pagpapahinga, bigyan niyo kami po ng panibagong lakas at sigla para sa gawain bukas. Ito ang dalangin sa Kristo Jesus. Amen.